Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin, sabi na nauna po ang yabang ng Department of Agriculture. Nauna po yung yabang ng mga nagpapatupad ng 20 pesos, mga supporters po. Nakakaawa naman. Ano po ang katotohanan? Kaya ako, isa lang po ang hamon ko di ba? Ang sabi ko po, pag may nabili kayong 20 pesos, kasi nung pinagmamalaki po nila tong 20 pesos na bigas, katuparan ng pangarap, katuparan ng pinangako, mahusay talaga. Ito na talagang ultimate na gobyerno, pinakamagaling na gobyerno. Kayang to pa rin, hindi kaya ni Duterte yan. Di po ba? O ngayon po, unti-unti na pong nahuhubaran. Ang katotohanan po, isang araw lang pala yung 20 pesos na bigas na yan. At sa Cebu lang. Tignan nyo na. Yung mga nang-aasar po. Ang simple lang po ang sinabi ko. Kung makakabili kayo ng 20 pesos na bigas na makakain ng tao, iboto nyo. Pero kung hindi po, wag nyo po silang iboto dahil paulit-ulit po. Paulit-ulit po tayong binubudol dyan sa 20 pesos na bigas na yan. Ayan na po, nagsasalita na po ang Comelec. Hindi po ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo Alam nyo po, etong gobyernong ito, alam nyo po, iba po sila mangako. 1 million pabahay, 20 pesos na kilo ng bigas. Ito po, balita po to, Inquirer, Rappler. Ano na po? Yung 20 pesos na bigas, unti-unti pong nahuhubaran sa atin na yan po ay patuloy na pangangarap lang. Nakita nyo po, tandaan po ninyo, Comelec, hindi po basta-basta, ayuda po yan. Bawal na po mamigay ng ayuda, mga AIX, pagtungtong po ng May 2 to 12. So wala, kailan po nila ipinangako na ititinda? May 1. Launching, May 1. May 2, tigil na po dahil Comelec ba? Ipapakita po nila, ito po susunod nila kaya naman tayo titigil na ngayon dahil may election ban na. Hindi po nila sinasabi yan. Hindi po nila sinasabi yan. Ang sinasabi nyo, pinagmamalaki nyo, 20 pesos na bigas. Mula May 1. 20 pesos na bigas. Ngayon, maghabol kayo sa kapapaliwanag. Ang hamon ko lang po sa inyo, wag na kayong papabudol. Pag nakabili kayo, boto nyo. Pag hindi po kayo nakabili, wala na po yan. Una po ang yabang. Nauuna po ang yabang. Kala mo talagang pinakamagaling ng Pangulo, yung mga taga-TikTok, nagwawala, ano na ba to? May 20 pesos na, ano na? Kaya sinasabi ko po sa inyo, backfire po yan. Ngayon po, nalalantad na po, announcement ni Claire. Saan lang po magtitinda? Kadiwa, sa Cebu lang. Sa Cebu lang ba dong? Akala ko ba Visayas? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo. Pag bumili po, ngayon, wala na naman. Ngayon, ano na naman ang sasabihin nyo na naman ngayon? Paparating na. Ganyan rin. May 1 lang po. Wala pa pong permit. Yung May 2 to 12. Kinakailangan nyo pong kumuha ng permit. Ang buong akala ko po, eto magtapatan po tayo mga kapatid sa yabang po ng announcement ng 20 pesos. Akala ko talaga pinayagan niya ng Comelec. Akala ko may permit na magbebenta talaga.
Wala po silang sinasabi na depende pala sa COMELEC. No? Ay, hindi po kami nagrereklamo. Ito po ay katotohanan. Pag katotohanan, ay tignan na po natin kasi sinabi na po nito, Cebu lang po magbebenta May 1. Ano po ba reklamo namin doon? Hindi po kami nagrereklamo. Ako nagreklamo. Sabi ko nga, sabi ko iboto nyo pag nakabili kayo ng 20. Oh. Totohanan po to. Ang sinasabi ko po rito, pag nakabili kayo ng 20, iboto nyo. Ngayon po sinasabi na wala Isang araw lang Naknampu pa naman, panay dakdak. Hindi na po tayo dadakdak. Babasahin po natin. Pag-uusapan din po natin si Gwen Garcia na sinuspindi po ng ombudsman. Iyan. Tapos, ang sinisi po ni Gwen Garcia ay sinisi po si Duterte pa rin. Antindi talaga ng mga Duterte lang lahat na may kasalanan sa mundo. Ikaw naman, yes, ang ibig, ito, yes, kanina ka pa dakdak ng dakdak. Ibig mo sabihin, yes, may 20 pesos. Ang sinasabing, wala talaga. Binabalita na po na wala Isang araw lang Gusto nyo, sige po. Wala talaga, hindi ka talaga mananalo sa mga to. Facts po to. Mamaya babasahin natin yan. Okay, punta po tayo rito. Yan yung problema nyo. Nagtatrabaho na rin ang presidente. Iba na po pinag-uusapan nila. Ang sinasabi ko, 20 pesos na bigas. Ano na mga pinagsasabi nyo? Kung ano-ano na. 20 pesos na bigas. Meron ba o wala? Meron o wala? Tiya, pinagbubulan nyo kami. Isang araw lang, May 1 lang, sa Cebu lang. Ano ngayon? Antay na naman. 3 taon na kami nag-aantay. Pagdating ngayon, antay ulit. Yan ang sinasabi natin. Nauna kasi yabang nyo. Inuunan nyo kasi yung yabang. Huwag muna kayong magyabang. Wala naman pala kayong permit sa COMELEC. Pagkatapos ba ng eleksyon, sa tingin magtitinda? Ako po naniniwala din na magtitinda pa. Okay, ano po ang pag-uusapan natin? Pag-uusapan pa rin po natin, ito pong pag-uusapan pa rin po natin, si Gwen Garcia ay 6 months suspended sa ombudsman. At saka ito pong prime water ng mga bilyar ay paiimbestigahan daw po ni Pangulong Marcos. Kita nyo, alam na alam ni Claire, paiimbestigahan. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Masyado lang pong mainit dito. Pag nagsasabi ka ng totoo, masyado mainit kumusta na kayo, di ba? Uy, Duterte pa rin kayo. Hindi na po si Duterte presidente. Ikaw naman, Duterte pa rin. Kulang kayo. Asan yung 20 pesos nyo? Pinagmamalaki. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang, at kayo naman sa TikTok, mag-follow na kayo. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Nakakatawa po. Kasi po, ito po, yung 20 pesos na bigas, nung in-announce po ito, nagwawala na sila. Kaya sabi ko nga, saan makakabili? Ituro nyo sa amin na kami magkawang gawa. Yan po ang aking real talk po Saan makakabili ng 20? Liwanagin po natin lahat. Liwanagin po natin. Mayroon pong tinitinda yung NFA 29 pesos, no, 'di ba? Sa Kadiwa Center. Sabi ko nga, saan kaya yung Kadiwa? Saan ba yung mga Kadiwa na yan? Kung yan po ay malayo,
konti lang naman bibiling ko, 2 kilo lang. Hindi na ako pupunta ng Kadiwa, baka may pila pa. Ngayon po, bigla po sila nangako ng 20 pesos na bigas. Tapos nag-ingay na kagad, no? Para lang po magkaroon kayo ng context saan po nagmumula yan. Bakit na galit po itong mga to? Okay. Sabi po, 20 pesos na bigas. Nagwala kagad. Alam niyo po yung mga supporter ng ating ni BBM. Alam niyo po, makarinig lang po ng magandang balita. Sa kawalan po nila ng proyekto, pinapangako pa lang, pinagyayabang na. Kaya pa ng ano nyo to? 20 pesos. Sige lang, sabi ko. Saan ba makakabili niyan? Baka gusto nyo namang sabihin sa amin para may i-announce ko. Kasi wala po nagsasabi. Ang sinasabi lang nila sa Visayas. Malapit na katuparan ng pangarap ng mga tao. Katuparan. Katuparan pala ng pangarap. Okay. Di ba? Okay naman. Walang problema. Sabi ko nga, simple lang. Kasi nabudol tayo nung pinangako to. Ngayon, papabudol ba uli? Sabi ko, hindi. Magtiwala rin tayo. Kaya nga sabi ko, pag nakabili kayo ng 20 pesos, iboto nyo. Pag hindi po kayo nakabili, ba't kayo boboto? Niloko na kayo ng 3 taon, papaloko pa kayo ngayon. Tuwing eleksyon lang naririnig. Di po ba? Simple lang po kasi dapat katotohanan eh. Katotohanan po. Duda na nga dahil after 3 years eh. Sabi, huliman daw at magaling. Sabi ni Tito Soto, huliman daw at magaling. Di boto nyo si Tito Soto pag nakabili kayo ng 20. Pero pag wala kayong nabili, bakit nyo iboboto? Niloloko na nga kayo. Huwag na mga tigas na mukha. Matigas na talaga mukha ko. Ang usapin po, 20 pesos. Ayun naman, no? Kayo nagmalaki niyan, nananahimik kami. Hindi naman po sa amin galing. Sa atin ba galing? Mga Duterte supporters ba nagsabi na magkakaroon ng 20 pesos na bigas? Sa inyo galing yan. Kami pa matigas sa mukha. Ano na po ang katotohanan? Ito na po ang katotohanan. Announcement po to. National sale of 20 kilograms is still lacking COMELEC approval. So wala pong approval yung pang-national. Baka naman sa Visayas. Kasi sa Visayas sinabi yan eh. Okay. Ito po, under Section 1, Section 261 of the Omnibus Election Code, the release, disbursement of expenditures of public funds is prohibited 45 days before regular election and 30 days before special poll except for the maintenance of public works. Ito lang po pwede mag-release ng pera except for the maintenance of public works and emergency work in the event of public calamity. Kung may kalamidad po, pwede po maglabas ng pondo. Ito po, hindi po akin to. Inquirer po to. Dated ngayon po. Balita po to ng Inquirer, April 30. Ngayon po ba to? Ngayon, maingay. Hindi po akin to. Binabasa ko na nga eh. Nagagalit pa kayo. Ayaw nyo po bang yung balita talaga? Gusto nyo ba yung haka-haka ko lang? Gusto nyo ba yung haka-haka ko lang? Bakit ba? Takot na takot kayo sa Inquirer. Kakampi nyo to eh. Di ba? Ano po sabi? Ganyan pala. Badong. Ito po sa totoo, akala ko nakakuha sila ng exemption sa COMELEC. Akala ko pinayagan sila ng COMELEC. Tuloy po natin ang pagbabasa natin. Okay. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel said in a statement last Sunday that he had directed the NFA to start transferring rice stocks to the Visayas in preparation for the rollout and that they had already secured clearance from the COMELEC in the week of the upcoming national and local elections. Sabi ni Tio, meron na raw siyang
clearance. Sa rollout pala. Ano yung ilang araw yung rollout? Ayan. In a press briefing, Chu said emergency was still awaiting decision from COMELEC on whether or not selling rice via Kadiwa centers falls under election ban. So ngayon po, ang sinasabi po nila, pero depende po, ang pinayagan lang po yung rollout. Yan po, the DA is planning to launch the 20 kilo rice program in Visayas in May 1 and in Kadiwa centers the following day, but only after securing COMELEC's approval or clarification. Depende po sa COMELEC. Tandaan nyo uy, hindi ko haka-haka to. Tandaan nyo, makinig kasi kayo dakdak kayo ng dakdak. Sabi na si Digong nasa ICC. Wala namang kinalaman sa bigas yun. Yes, kanina mo pa sinasabi yan, yes Dakdak ka ng dakdak, yes. Ayaw nyo ba makinig sa tunay na balita? Secretary to si Chu Laurel. Yan yung problema sa inyo. Pinupuno ninyo. Wala pong masama sa 20 pesos. Hindi ko po minamasama. Mali na naman ang pag-intindi nyo. Gusto ko nga magbenta ng 20 pesos Pero binabalita ko sa inyo na May 1 lang pala magbebenta ng 20 pesos. May 1 lang pala ba doon? Yung May 2, depende pa sa approval ng COMELEC. Depende pa sa approval pala. Oo. Okay. Ay, naku. Nauna kasi yabang niyo hindi kasi kayo nakikinig May 1 lang po. Ito basahin natin Basahin natin. Basa tayo, basa. Sabi ni COMELEC Chair Garcia, ito po si COMELEC na to. The DA, ang Department of Agriculture, binabasa ko na po to binabasa lang pala tapos kung makareact ang yabang, tindi no? Binabasa ko na nga Binabasa ko na nga sa Inquirer Kasi pag ako lang nagsabi, pag ako lang po nagsabi, sasabihin nyo, sino ka ba naman? Ito po, Inquirer po to. Binabasa ko na sa Inquirer, galit pa rin kayo. Ano ba talaga gusto nyo? Hindi po sa kasiyahan ko. Sabi nila, hindi ka ba masaya sa 20 pesos? Tatalon-talon po ako kung may 20 pesos. Sino po bang hindi masaya sa 20 pesos? Kayo po ba mga Duterte supporter? Ayaw nyo ng 20 pesos? Gusto po natin yung 20 pesos. Wala pong tumatanggi sa 20 pesos. Ang sinasabi ko, magkakaroon ba? Nagbabasa po ako sa Inquirer, balita po ito ngayon. Yung announcement ninyo, lipas na yun. Ang balita, araw-araw nagbabago. Ito po, pinakabago. Masakit tanggapin ang katotohanan. Ngayon, hiya-hiya na lang tayo. Mahihiya na lang tayo. Alam niyo po, kumakain kami ng bigas, ng kanin. Sino po ayaw na nagbentang gobyerno ng 20 pesos? Wala po. Gusto po namin yan. Kaya nga tinatanong ko kayo Yung mga nagyayabang ng 20 pesos, saan makakabili? Para ituturo ko kung sa Visayas po, saan sa Visayas? Hanggang kahapon, di ba? Nagtatanong tayo, saan makakabili niyan? Walang announcement. Kasi kayo, announcement pa lang, nagdidiwang na kayo. Kaya ba ni Digong yan? Bumubugan na kayo ng apoy. Hindi po kami malulungkot. Pag nagbenta kayo ng 20 pesos na bigas, papupuntahin ko ang mga Duterte. Pila po kami, may Duterte pa. Bibili po kami 20 pesos na bigas. Eto na po, makinig po kasi kayo.
Ang kulang po kasi, kaya hindi kayo tumatalino, hindi kayo nakikinig. Ito po, balita po to ng Inquirer. Ulit, kinakailangan palang payagan, no? Kasi po, selling subsidized rice as well as other forms of ayuda or cash aid, tatagalugin ko po para maintindihan nyo, yung pong pagbebenta po ng subsidized rice, katulad ng 20 pesos, at anumang ayuda, ay hindi po pinapayagan ng COMELEC from May 2 to 12. Under resolution number, COMELEC resolution number 11060. Bawal pala yan kasi nga mag-eleksyon. Di ba? O ngayon, ang tanong, nakakuha ba sila ng exemption? Pumayag ba ang COMELEC? Sabi po ng COMELEC chair, the DA still has to secure clarification from COMELEC on whether the program can still be implemented 10 days period before the election, but he did not elaborate. So wala po. Wala pa po sa kasalukuyan. Okay, ano ang tiyak? May 1 meron po sa Cebu lang. Sa Cebu lang po. Kung kayo hindi kayo taga Cebu, gusto nyo makabili ng 20 pesos, punta kayo na Cebu. Kung saan sa Cebu, wala pa pong ina-announce kung saan magbebenta sa Cebu. Ngayon po, kaya nga po simple lang ang sinasabi natin, di ba? Pag nakabili kayo ng 20, magdiwang po kayo, sabihin nyo po kung saan kayo nakabili para makabili naman yung iba. Huwag nyo suluhin. Wala po eh. Announcement po ngayon sa Cebu lang. Di ba? Ngayon, meron po ba? Ano po sabi ng COMELEC chairman ngayon? Ang sabi ni COMELEC, baka pwedeng after na ng eleksyon, kayo magbenta para hindi ko kayo na pagbibintangan na kayo po ay namumulitika. Yan po ang announcement eh. Ano po sabi naman ng DA Secretary? Sabi po ng DA Secretary, ito po, kung hindi talaga pwede ito, susunod kasi tayo sa COMELEC at uumpisa na lang ang bentahan matapos ang halalan. O magkakaroon po ng bentahan isang araw lang, May 1, yan ang sigurado, 20 pesos sa Cebu. Visayas din naman yung iba. Sa Cebu lang po sinabi. Sa Cebu lang po sinabi ng balita. Ngayon, kung may magsasabi po ng mga loyalista na merong 20 pesos, di maniwala po kayo. Loyalista yung mga yan. Di ba? Maniwala po kayo. Loyalista yan. Malapit sa Pangulo yung mga yan. Tanungin nyo kung saan para makabili rin kayo. Kasi po sa dyaryo, sa Cebu lang, May 1 lang. Sinasabi ko na nga source ko, Inquirer, COMELEC, Rappler. Wala na naman akong source. Inquirer, siguro naman alam niyo Inquirer, Philippine Daily Inquirer. Dated April 30. Isa pa, Rappler. Kaya nga yung April 29. Yan, sinabi yan, yung kumakain sila. Nasa social media po kayo. Opo, nasa social media ako. Pero pag nasa social media ka, pwede ka magbasa sa Inquirer. Bawal po ba sa Inquirer? Pag Inquirer po ba nagsabi? Lahat po ng dyaryo. Siyempre, Inquirer sapat na sa akin. Pero kung gusto niya po ng ibang dyaryo, eto po, magtingin tayo ngayon. Manila Times. Tignan po na, ano pa bang sikat? Philippine Star. Philippine Star. Tignan po natin balita nila tungkol sa 20 pesos na bigas, kung saan lang po. Okay. Asan po magbebenta ng bigas? Aba, hindi na nila binalita. Panay rating po narito. Bigas. A man waiting in line for ayuda namatay. Kawawa naman. Pumila para sa ayuda, natigok.
Baka walang tulog. Hindi na natutulog siguro. Oh, bakit po ako tumatandang pa urong? Na naman. Ano ba? Kayo na lang po maghanap. Basta ito po, ang nagsulat po nito, gusto nyo malaman yung mga source talaga lahat eh. Dexter Cabalsa at Jordan Lagare, Inquirer. Okay na po? Okay. Punta na po tayo rito. No? So sa makatwid mga kapatid, ganito po yan. Naniniwala ka ba, Badong, na pwede nilang ibenta yan? Ano po sabi ni pagkatapos ng eleksyon? So definitely, ang sigurado tayo May 1, no? Pronouncement po ni COMELEC chairman. Hindi pa po nagpapakita uli yung DA, pero may pronouncement po yung DA. Basahin ko lang po Ang sabi po ng DA, Department of Agriculture Secretary, hindi po kayong kapanipaniwala. Ito po, wala daw akong masabi. Kung hindi talaga pwede ito, susunod kasi tayo sa COMELEC at umpisa na lang ang bentahan matapos ang halalan. Sabi po yan ni Teo Laurel. Hindi po ni Teo yan. Yan po yung Department of Agriculture Secretary. Okay, kaya po budol na budol. Ngayon, ito po ang tanong. Tinitignan ko rin, may posibilidad po ba na ituloy po nila yan kahit tapos na yun po yung eleksyon? Pwede naman po talaga kasi involved po dyan bilyon-bilyong pera. Na kukuha nyo po, subsidized po eh. Ngayon po, lugi na tayo. Yung subsidized po ng gobyerno na NFA rice pala, ay 10 to 12 billion na po yung malulugi, mawawala po sa gobyerno para sa subsidize ng rice. Nakikita ko naman, ito ba nakikita ng gobyerno para pigilan yung pagsasubsidize ng 20 pesos na bigas? Ako po honestly, no? Honestly po, nakikita ko po yan, pag may involved pong pera, putya baka matuloy yan. Di ba? Pag may involved na subsidy, pag may involved na pera, malamang matuloy yan eh. Kahit after ng election. Ano pa pakinabang nila dun ba dun? Involved ang pera, walang pakinabang. Kayo na mag-isip. Ang point ko lang mga kapatid, minadali yung pagyayabang. Yung pala, hindi naman pala nakakuha ng permit sa COMELEC. No? Tapos, eto pong mga budget, matindi po kasi. Ngayon po, ang deficit natin sa budget, ibig sabihin po ng deficit, yung pong mas malaki yung lumalabas, mas malaki yung gastos kaysa sa pasok ng pera. No? Ang laki na po ng deficit natin ngayon pa lang. Hindi pa po na-implement tong 20 pesos na bigas. Tapos, sa NFA po, sa investigasyon po nila sa Senado, 60% po ang bumibili ng NFA rice. Hindi naman po mahirap, 20-something lang. 20% something lang po. Ano? 20% lang po yung bumibili ay mahirap. So non-poor po, 60% mahigit na bumibili ng NFA rice. Yung 33, magkano ba NFA rice? 29 o 33? Hindi ko po alam eh, kasi malayo kami sa Kadiwa. Yung binibenta po na NFA rice sa Kadiwa Center, ayon po sa pag-aaral ng Senado, no? Ano ba yung duwag daw ako? Hindi po tayo magkausap. May kausap po akong 1,200 dito sa YouTube. Huwag mo akalain na kayo lang sa TikTok ang kausap ko. Okay. Ay, hindi po. Ang sinasabi ko nga po, eto po ang sinasabi ko sa inyo. Okay naman yan. Wala po. Sino bang may ayaw sa 20 pesos ng bigas? Pero ang katotohanan po, wala. Wala kayong mabibili ngayon bago mag-eleksyon. Sa Cebu lang. Debate ba? Sige, maganda ka po ng 200,000. Hindi po ako libre. Hindi po ako libre sa debate. May talent fee po ako. Okay? Pag may handa ka ng 200,000, kahit po sa barangay nyo tayo magdebate.
May bayad po ako. Hindi. Oo, marami na po nagsabi sa akin na duwag. Pero magbayad ka muna bago kita labanan. Hindi. Vlogger ka ba? Fact check ka pa nalalaman, ha? Ganun po, may rate po ako. 200,000 po sa lahat po ng gustong makadebate ko ay 200,000 po. Makinig lang po kayo. Para matuto kayo. Okay, punta na po tayo rito. So far, as of this moment, alas 2:18, ay yan pa lang po ang kumpirmado sa Cebu po, no? Ngayon, inihihingi pa po nila ng clearance sa COMELEC yung pong November 2 ay May 2 to 12 sa election mismo. Papayag po ba ang COMELEC na magbenta sila ng bigas? Makikita po natin yan mamaya. Tsak, ibabalita po yung gabi. Ngayon po kasi nakakatawa kasi akala mo ang laki-laki ng program, no? Yung pala ngayon sa Cebu lang. So yung mga iba po, kung gusto po ng inyong ng mga local government, magpapaalam din po sila sa COMELEC. Yun po. Hindi po, wag niyo na pong problemahin yun. Yung mga yan, pag binigyan mo na po ng presyo, aatras na po yan kasi wala naman po yan mga nag-ano lang po yan, hamon-hamon ng debate. Ganyan po ang susunod na yan. Pag hindi mo pinatulan, kahit mga walang pangalan, sasabihin ng mga yan, duwag ka pala eh. Ako na po ang pinakaduwag sa lahat. Ang lahat sila, debate ng debate. Wala namang pangbayad. Opo, bayaran ako sa debate. Sige. Bayaran. Pucha, magtsatsaga ba ako rito kung wala akong bayad sa YouTube? Sa TikTok po, wala pa po akong kita dyan, no? Meron akong kita dyan, 700 pesos pa lang. $100 po bago ka maka-withdraw. Punta ako ng Dahig, wala po akong pamasahe. Mahal po ang bayad ng pamasahe doon. Wala rin po akong pang-hotel. Okay. So sa mga tuwid, mga kapatid, mas lang to, no? Panay forma lang to. So sa Cebu, sigurado tayo bukas. Yung A2 hanggang A12, hindi po natin sigurado yan. Depende po yan sa COMELEC kung papayagan sila. Yung buong akala ko po kasi, nung ina-announce nila to, na tuloy-tuloy. Once na nag-launch sila, tuloy-tuloy na. Diba? Kung alam naman pala nila na baka hindi sila payagan, dapat in-announce na lang talaga nila to after na ng election. No? So, hindi rin po maihabol sa election. Sabi ko nga, magba-backfire sa inyo lalo yan. Kasi ang lakas nung ginawa ninyong media campaign. No? Ang lakas nung mga taga-media na pinagyabang na may 20 pesos na katuparan ng pangarap. Yung pala, wala naman palang katuparan ng pangarap na matutupad. Okay. Tumahimik ka na. Kung wala kang 200,000 na pambayad, huwag ka na magdadaldal. Talent fee nga eh. Alam mo ba yung talent fee? Hindi premium yun. Talent fee pa lang, hindi mo na maintindihan. Anong palagay mo sa mga vlogger? hindi magpapabayad? Ano ko ututo? Hindi ako ututo. Hindi nga ako naniniwala sa 20 pesos na bigas eh. Sa'yo pa ako maniniwala. Opo, puro ako kuda. Tama naman yan. Puro ako kuda dahil ako ay vlogger. Yung singer po, puro kanta. Yung dancer po, puro kasayaw. Kung ang nagtitiktok po na dancer, puro sayaw po yun. Kung ang nagtitiktok po, singer, puro kanta yun. Naintindihan nyo? Yung mga style nyo palang pang mahihina na kokote. Puro kakuda. Natural, vlogger ako, political vlogger ako. Alangan naman sumayaw ako rito. Huwag niyo po akong hahamunin ng pagsayaw kasi
Oh, meron pa magsasalita, puro kakuda. Ayan po, out of kahinaan po ng utak yan. Sabihin nyo po kung ano mali sa sinasabi ko. Kontrahin nyo ko. Pwede nyo kong kontrahin. Wala naman kumukontra sa sinasabi ko. Hindi yung mga panay, ang tanda mo na, hindi yung panay kakuda. Wala yung ganun. Nagsasalita ako, kontrahin nyo. Puro kakuda. Natural. Political vlogger ako. Wala nga naman pagtayo ko rito. Sumayaw po. Ngayon, kung hindi nyo po naintindihan yung talent fee, kukuha kayo ng artista, pwede nyo ba yakagin? Pagalingan nga tayong kumanta. Halimbawa si Regine, mas magaling pa ako sa'yo kumanta, Regine. Sige nga, mag-contest nga tayo. Sa tingin nyo ba, libre yun? Papayagan kayo? Wala ka pala eh. Hindi po ganun yun. Gusto nyo pong kunin yung serbisyo ko, makipagdebate sa inyo. Binigay ko na po kung magkano yung presyo ko sa debate, 200,000. Pwede nyo ba sabihin sa mga singer, mas magaling pa ako sa'yo kumanta, gusto mo mag-showdown tayo eh. Magbabayad ka ng talent fee ron. Oh. Ganun po yun. O tapos sasabihin nyo, panay kakuda. Natural. Sasabihin nyo ba kay Regine, sino pa bang masikat na singer? Kay Jaya? Sasabihin nyo ba kay Jaya, panay kakanta? Tuwing napapanood kita, kumakanta ka. Oh. Sasabihin nyo ba sa construction worker, panay kahalo ng semento? Tuwing nakikita kita, naghahalo ka ng semento. Yan yung problema sa inyo. Dinidescribe niyo yung aking trabaho, tapos nagagalit kayo. Pucha, yung mga cook, panay ka pagluluto. Wala ka nang ginawa kundi magluto. Oh. Manong respeto niya. Okay, punta na po tayo sa iba. Ito po, si... Huwag niyo naman dalas-dalas. Sabi po ni Icy Garcia po, ito po, Cebu Governor Gwendolyn Garcia faces 6-month preventive suspension ordered by Ombudsman in relation to complaints over the desilting of the Mananga River for which she is allegedly issued permit lacking necessary environmental documents. O yan po kaso po yan kay Gwen Garcia at nilabas po ng Ombudsman. Kaya may pag-asa tayo sa Ombudsman eh. Yung pinakakasuhan po ni Amy Marcos, itong sila yung magkapatid na Remulla, si Marbil at saka si Torre at saka si Lacanilaw, may pag-asa po tayo. Di ba? May pag-asa po tayo na baka makakamit tayo ng katarungan dahil po sa paglabag nila sa karapatan ni Tatay Digong. Okay? Bilang Pilipino. Ngayon, eto po. Okay po yan eh. No? Nagpasya po yung ombudsman suspindihin. Ano po ang sabi ni Gwen Garcia? Dito po ako hindi okay. Sa tugon ni Gwen Garcia. Sabi ni Gwen, eto po, would also like to clarify a few key facts. Number 1, the complainant Moises Garcia de Parine is the founder of the Duterte Riders team and is openly affiliated with partisan political groups. Duterte na naman na may kasalanan. Okay. Ano po ang katotohanan? Talaga namang kalaban sa politika yung magre-reklamo sa'yo, di ba? Ano po ba ang problema ron? Talagang sisilipin ka po. Sino po ba sino po ba sa tingin ninyo nagsampa ng impeachment kay BP Sara? Kakampi niya ba sa politika? Ikaw naman, Governor Gwen. No? Natural po yun na magsasampa sa'yo ng reklamo ay kalaban mo sa politika. Kung kinalaban niyo Duterte,
Malamang supporter ni Duterte yung magsasampa sa'yo ng reklamo. Si VP Sara, sino ba nagsampal sa kanya ng mga reklamo? Di ba? Mga kalaban nila sa politika. Ganun talaga. O, ikalawa, the suspension order was issued by Ombudsman Samuel Martires, a known Duterte appointee, and was released with barely 2 weeks before the election. O, Duterte appointee naman daw. Okay. No player, naunawaan mo ba yung sinasabi ko? Bayaran daw ako. Laki daw ng katawan ko. Tiyan lang po malaki sa akin. Bayaran po ako. Tama po yun. Pag may trabaho ka talaga, may nagbabayad sa'yo. Di ba? May trabaho po ako. Vlogger po ako eh. YouTube po nagbabayad sa akin. Masama po ba maging bayaran ka po sa trabaho? Eto kasi, dahil kapiraso lang po yung mga utak nila, pag sinabi nilang binabayaran ka pala ng YouTube, natural, alangan naman magtrabaho ko ng walang bayad. Hindi ba? O baka to, ikaw ba noob, wala kang trabaho? Hindi mo pa ba naranasang magkasweldo? Binabayaran po kami ng YouTube. Ano po nakakatawa dun? Pinagtatawanan mo ko dahil, di lahat ng vlogger, si Bostoyo, sila Wamos, sila Diwata, at kung sino pang kumikita, si Elias. Bayaran po sila lahat ng YouTube. Masama po ba yun? Masama na ba ngayon na magtrabaho ng desente? Desente po itong trabaho namin. Ikaw ba, ano ba trabaho mo?